Ayan, isang agham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOS Season 4. Itong programang maghahatid sa inyo ng makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agree 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Darlene Custodio, ang kasama nyo ngayong hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, araw ng Lunes, para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Dian Briones, ang makakasama nyo sa ating talakayan. Nandito muli kami, ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang naming Regional Director sa DOST Central Luzon. Of course, walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. Good afternoon po, RD. Isang agham na ramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel. Sa amin pong mga provincial directors, pati na rin po ang lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon. Good afternoon po sa inyong lahat. At binabati rin po namin ang buong DOST Central Luzon S&T Promotion and Communication Unit under the leadership of Ms. Lady Mel V. Sicat. Good afternoon po, PD. And isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvendia, pati na rin po sa buong Radio Agri team. At nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV ng isang agham na ramdam na hapon, pati na rin po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. So, nung nakaraang linggo ay nakasama natin si Sir Jude Maranga. Si Sir Maranga ay co-founder and also the CEO of GradeCham. So, si GradeCham po ay isang AI-powered grading tool na automatically nakakapag-check ng handwritten exams on paper. So, yung handwritten exams na to, hindi lang siya limited dun sa multiple choice, kundi kasama na rin yung identification, yung problem solving, and even essays, no? So talagang mapapawaw ka dun sa innovation nila, sir. Kasi yun nga, no? Through the use of AI. Yan. So naglayo nito makatulong sa mga educators upang mas maging efficient sila sa pag-check ng mga gawain ng kanilang mga students. Wow. Ang galing no, partner, kasi kung iisipin mo siguro yung mga, may mga app din siguro na ganito, pero usually, parang yung mga sinishade lang, yung multiple choice siguro. Choice, Pero yes. ito, imagine mo, pati essay, pwede niya na rin ma-check. So, malaking bagay ito para sa mga teachers, no? Kasi nga, ayun, ito nakasama nga natin si Sir Jude, di ba? And as a graduate of computer science, makikita mo talaga yung passion ni Sir. Pati yung skills na rin niya sa nung dinevelop nila tong program, itong platform ito, with the help, of course, sa kanyang napakagaling na team. And nakwento rin niya sa atin yung kung paano nga nagsimula yung GradeCham. And ito nga, ay noong naging part-time college instructor siya. Tapos, one day, parang nakita niya kung gaano daw, hindi one day, parang lagi niya nakikita kung gaano karami yung mga checking workload ng mga kasamahan niya. And siguro siya na rin. So, parang one day, parang nagda-drive siya, pauwi, gano'n. Tapos may naisip siyang idea. So, doon na daw nagsimula. Parang na-develop yung sa GradeCham. And parang tumatak din sa akin yung nasabi niya na ito yung mission ng platform na to, which is yung by helping teachers become more efficient dahil nga mababawasan na yung workload nila sa pag-check dahil mabilisan na lang through GradeCham, ay we can ensure the potential of the youth is maximized. Dahil mas maraming time si teacher para magturo sa mga estudyante. And through that, dahil nga sa tulong nito, ay kumbaga, we can make the current state of our education in our country better. Yan, oo. Tapos sabi nga, ayun nga yung nabanggit mga partner no, na sinabi ni Sir last week na ang pinaka-aim nila is to maximize the potential of our youth. So napakaganda nung pinakang advocacy nila, Sir. And kasi knowing yung mga teacher, no, hindi lang limited talaga sa, ang pinaka-purpose naman of course is to teach, no? To share their ideas, their knowledge sa mga estudyante. Pero kasi minsan,
napakaraming workload and also hindi lang yung workload nila sa pag-check yung kumukonsumo ng time, kundi pati yung ibang admin work. So, kumbaga, kung nakuha, kumbaga, mas maging efficient yung pag-check, malaking tulong, malaking porsyento yung mababawas sa supposedly time nilang inilalaan sa pag-check dun sa, yun nga, yung sa tulong ng Grade Chum. And sabi nga ni Sir yung chum, kasi syempre magtataka, Grade Chum, ano nga ba yung chum? So yung chum daw, ibig sabihin ay close friend. So ibig sabihin, parang yun yung pinakang close friend ng mga teacher kasi meron sila magiging kaagapay. Di ba ganun naman yung mga close friend natin, talagang kaagapay natin. Kung kailangan natin ng tulong, kung kailan natin kailangan ng tulong. Ayan. So, speaking of making things better, siguro oras na para ipakilala ang pag-uusapan natin ngayong hapon. So, sa programa natin, marami na tayong na-discuss ng mga technology and innovation na about sa agriculture. So, kaya naman ngayong araw ay maiba naman tayo. Dito naman tayo ngayon sa aquaculture, kundi yung agriculture sa katubigan. Oo, yan. Alam niyo ba na sa tulong ng isang platform na develop ng isang attached agency ng DOST ay pwede mo nang masukat ang temperature, pH level, and including din yung salinity ng isang aquatic environment. Hindi lang siya basta masusukat, kundi real-time din yung results na maibibigay niya. So, talaga makakatulong ito sa ating mga aquaculturists and, of course, the fishpond owners. Yes. Parang bago talaga yung topic, no? Kasi nga sabi mo, usually agriculture. So, ito naman, aquaculture. Kaya naman ako, personally, curious na ako kung ano nga ba yung nabanggit mo, di ba? So, huwag na po nating patagalin pa at kilalanin na natin ang makakasama natin ngayong araw. He is a Science and Technology Fellow 3 at the Prototyping Division of the Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development Center or DOST MIRDC. He earned both his bachelor's and master's degrees in mechanical engineering from University of the Philippines, Diliman. Wow! And since joining DOST in 2012 as a science research specialist, he has led and contributed to various research and development initiatives. His hybrid electric train project received the Best Industrial Design Award during the National Invention Contest and Exhibits in 2020. And in 2024, medyo recent lang ito, his iPad project was awarded a bronze prize at the Seoul International Invention Fair 2024. He has authored several scientific papers and contributed to multiple intellectual property filings. Currently, he leads DOST GIA-funded programs and projects on smart aquaculture in partnership with Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and University of the Philippines, Visayas, as well as projects focused on the mechanization and automation of pili pulp oil production in collaboration with Sorsogon State University. Wow, very comprehensive talaga and impressive yung pakilala kay Sir. So, wag na po nating patigalin pa dahil very excited na nga ako. Dahil I'm sure marami tayong matututunan mula kay Sir. Sama-sama po nating kilalanin ang Science and Technology Fellow 3 mula sa DOST MIRDC, Engineer Glenn D. Espena. Yan. Good afternoon po, Engineer Glenn. Good afternoon din po sa inyo and sa mga inyong mga taga-subaybay and Ayan po. So, grabe po yung credentials niyo po, no? Kasi yun po nabanggit na mechanical engineer from UP Diliman or graduate ng UP Diliman, BS and also MS po. So may mga award po kayo with regards sa train project. And ngayon po, itong iPad po na recently nakakuha nga po ng bronze prize sa Seoul, South Korea. So, Sir, mula po sa train papunta po sa isdaan, no? Medyo talagang literal na malaki po yung jump natin. Ano po yung naging inspiration niyo po for this? Yun po. Since halos 12 years na rin po ako dito sa DOST and na-involved sa iba't ibang klase ng projects. Nagmula sa transportation, mga food processing equipment. And ngayon po, medyo marami kaming projects sa aquaculture. So siguro depende po kasi sa focus ng leadership or ng government kung anong mga priority projects yung binibigyan nila ng funding and pansin kung ano man yung kailangan ng ating mga kababayan. So ngayon po napunta ako dito sa MIRDC and nagli-lead ng mga aquaculture projects. Kabilang po itong IPAN. Ayan, talagang very flexible po ang mga taga
DOST, MIRDC, and of course, mga DOST staff no po, talaga very flexible kasi from field na transportation, ngayon naman sa aquaculture. So, ayun po, kumusta po ang inyong araw so far, Engineer? Okay naman po, usual na trabaho sa office. May mga clients po kami dito and yan nga, yung schedule na to for interview. Ayun. So, thank you po sa paglalaan ng oras sa amin at sa ating mga viewers and listeners po. So, para po sa ating mga Facebook Live viewers, kung meron po kayong tanong, ay i-comment nyo lang po sa DOSC-Central Luzon live stream. Ayan. Ayan. And sir, kanina po sa introduction po sa inyo, nabanggit po na nanalo po ang IPAN project ng Bronze Prize sa Seoul International Invention Fair. Pero pwede po ba naming malaman, sir, kung ano nga po ba itong IPAN and paano po siya gumagana? So, yun, yung iPad, parang isa rin siyang tool, kagaya ng computer or yun nga, cellphone. Ito naman is ginagamit para sa pag-manage ng mga aquaculture farms. So, na-test po namin ito or ginawa yung iPad na version through yung project iPad para mapabilis or mas maging efficient yung farming or management ng isang shrimp farm. So, gumagamit ito ng mga sensors, kagaya ng temperature sensor, pH, salinity, at pati yung dissolved oxygen. Kaya niyang masukat. And yun nga, binubuo siya ng mga sensors, microcontrollers, yung parang mga computers dyan, mga wireless communication system, parang yung Wi-Fi natin, pero mas mahaba or malayo yung range. And gumamit din kami ng mga solar panel and batteries. So ito ay may kakayahang i-automate or i-control yung mga components sa pond, kagaya ng aerators, blowers, and pumps, based po doon sa mga readings ng mga sensors natin. And may mga makikita ring mga data, historical or real-time data, na kumbaga galing doon sa mga sensors ay makikita natin sa web application basta nakakonect tayo sa internet. So dito talaga pinapakita yung mga history nung water quality parameters and real time. And for the yung mga managers or technicians, mabilis nilang makita yung status nung nung fund nila. Ayun. So sabi nga ni Sir ay yung iPad ay nag-automate or nagko-control po ng pond component based po sa reading para kumaga automatically tama po ma-on or off yung pump or aerator po natin. Ayan. Yes. And nabanggit po kanina sa introduction po ng iPad ay ang nakokontrol po ay or nakikita po real time yung measurement po ng pH, temperature, and salinity. Tama po ba, Engineer? Or Yes po. Pati po dissolved oxygen. ayun, pati dissolved oxygen pala kasama doon. So, 4 po na mga components po yung kanyang Yes. kayang i-read real time. So, saan naman po nagsimula yung idea po for iPad and ano po yung pinakang main na aim po ng project po na ito? Nagsimula po ito nung may farm owner from Occidental Mindoro. Nag-contact po siya sa Oriental Mindoro, sorry. DOST Oriental Mindoro sa Calapan City. So, nag-contact siya sa DOST and si DOST Mimaropa or Oriental Mindoro. Kinontak din po ang DOST MIRDC. Nagkataon po din noon, nung panahon na yun, mga 2022 po yun, may ongoing kaming project about mga automation, smart technologies, and yun nga, pumunta kami sa iba-ibang lugar sa Pilipinas para kausapin yung mga MSMEs natin. Hindi lang po sa aquaculture, pati yung mga sa food processing, metal fabrication, para tulungan silang mag-upgrade ng mga kanilang mga negosyo gamit yung mga smart technologies. And yun po, isa doon si Engineer Ray Goco, siya po yung may-ari ng fund doon sa Calapan, and may parang gusto siyang mas mapabilis na proseso doon sa nila sa fund nila. Ang nangyari po kasi is yung fund nila ay nag-convert from extensive, yung konti lang yung laman na fund, into intensive farming. So parang halos nag-triple yung laman nung hipon nila dun sa farm. So dapat ang instruction sa kanila nung technicians or nung consultant nila is dapat
paulit-ulit or 3 to 4 times magmo-monitor ng water quality sa isang araw. So kasama din po dun hanggang gabi. Kasi sa gabi naman po, parang mas critical yung pag-lower ng dissolved oxygen level. So kailangan nilang agapan yung ganong mga oras. And once na-detect nila na mababa yung dissolved oxygen, for example, i-on nila yung mga pumps, mga aerators, mga blowers. So nung una po, ang ginagamit nila, yung technician lang nila, may tao silang pupunta sa field, may mga hawak pong mga handheld devices, mga thermometer, yung mga parang test kits for pH, ammonia, and dissolved oxygen, salinity. So manual pong ginagawa yon. So sa side ng may-ari, parang time-consuming siya, paulit-ulit na ginagawa. And possible din na magkaroon ng mga inaccuracies kasi every time na may reading, isusulat lang po nila yun sa notebook nila. And after pa nung mga readings na yon gagawin, saka lang nila pag-iisipan kung ano yung mga gagawin next steps para, for example, may nag-deviate dun sa normal na range ng parameter na yon, kailangan mong i-on yung pump, i-off yung ganito. So, minsan late na yung response. So, yun yung mga pwedeng maging cause ng problema pa. Since intensive nga, malaki na rin yung capital na binuhos dun ng owner, yung sa labor, yung sa mga feeds. So, kumbaga, critical yung ganung process. And ngayon, nakaasa siya dun sa technician nila. So, ang request niya or ang hinihingi niyang support or tulong is baka may mga technology na pwedeng gamitin, yun nga, para ma-solve or mas streamline, mas mapabilis yung proseso na yon. And dun nga po namin nabuo yung concept ng IPAN. Hindi naman siya bago talaga na technology. Ginagamit na rin siya sa ibang bansa o sa ibang lugar. Pero sa Pilipinas, wala pa pong readily available, and sa abroad naman, sobrang mamahal nung system na yon. And yun nga, yung technical support, yung mga troubleshooting. So every time na may sira, parang may papapunta yung technician from abroad, mahal din sa side ng farmer. So nag-decide kami na yun nga, gamitin yung facility rin dito sa MIRDC, yung manpower, yung skills ng taga MIRDC, and nag-hire din kami ng ibang personnel para i-develop or i-solve yung problem ng owner dun sa management ng fund nila. Yeah. So para po sa ating listeners, engineer, pwede po bang malaman yung pagkakaiba po ni extensive and intensive na in terms of aquaculture po? Ako kasi sa side ako, mechanical engineer ako, pero yung pagkaintindi ko lang po, based din sa mga nakausap namin is, for example, yung extensive, sila yung parang pond na may earthen pond yung tinatawag. Parang, di ba may hukay lang or butas Yes, sa ground, tapos may tubig. Then maglalagay sila. For example, may mga range ng number of pieces per cubic meter. Sa hipon, ang alam ko, 10 to 20 pieces per cubic meter yung laman. Parang, kumbaga, konti lang. Medyo maluwag yung laman nung panda yon. Pero pag intensive na po, yun na, umaabot siya ng 150 to 200 pieces per square meter. So, kung makikita niyo po yung ang laki nung jump. Pag lumaki rin po kasi, syempre, critical na dyan yung water quality, yung oxygen, marami na silang nag-i-intake ng oxygen sa tubig. So, mabilis din po siyang maubos. So, kaya may mga additional na aerators, blowers, mga pumps, para po i-maintain yung tamang level ng dissolved oxygen, for example. Then, ganun din sa feeding, mas marami na yung feeds. Ngayon, may mga commercial feeds na binibigay, may mga probiotics, para po maalagaan talaga. Ang term nga po nung may-ari is parang nasa ICU daw yung mga hipon dun sa pond nila, na konting changes lang or abnormalities dun sa, for example, dissolved oxygen is pwedeng mamatay or malugi yung business na yung growing cycle na yun. So ganun ka-importante sa kanila yung pag-maintain nung tamang water quality parameters. Ayun. So, si IPAN po magagamit po siya whether intensive or intensive po yung, extensive or intensive po yung aquaculture, yung farming po. Sa gamit, yes, pwedeng magamit, pero economic-wise or yung sa capital, sa cost. Kasi yung IPAN po is may cost din po siya. So,
para mas mabilis yung return on investment, yung capital mo, parang mas maganda gamitin mo siya dun sa intensive. Intensive. Kasi pag extensive, kumbaga, pwede yung mabuhay kasi yung mga shrimp mo doon or ibang commodities na sila lang para kasi hindi ganun ka kasiksikan yung mga isda doon. And of course, syempre, konti lang din yung return, yung kita. Pero yun nga po, since may cost, medyo mahal din yung mga sensors, yung mga batteries, mas maganda po na i-apply yung iPan na na-develop namin sa mga intensive farming Ayun. para mabilis din po yung return. So, ayun. Mas applicable siya, partner. Although, pareho siyang applicable, pero kumbaga, mas practical gamitin sa intensive. And nakakatuwa lang din yung idea na yung isang farm owner, yung idea na yun, nagmula sa isang farm owner, kumbaga mag-isa siya, pero pinaramdam pa rin yung agham sa kanya. Kasi yun nga, di ba, agham na ramdam. So, nakakatuwa yung ating program po sa DOST MIRDC, no? And saka, nabanggit ni Sir na itong parang technology na ito ay hindi naman siya new, pero gumawa sila ng sarili nating version yung sa Philippines talaga. Kasi nga, ayun, dahil nga usually yung mga ganito daw ay from abroad, gano'n. So, pag may mga localized nasira, version. pag may mga nasira, kailangan pa nilang, doon ka na rin makakahanap. So, ito Ng nga, materials, very yes. important nga yung nagawa nilang ganito dahil sa isang invention, I think, very important dito, pinaka-importante ay yung accessibility niya sa mga public. So, ayun nga, agham na ramdam. Tapos totoo yun kasi, di ba nga, yung sa MIRDC, gaya din nung naging interview natin before kay Engineer Mariposca from MIRDC, ina-ensure ng MIRDC na, DOST MIRDC, na yung mga fabrication materials ay locally available or ma-access natin dito mismo sa Pilipinas. And syempre, halos lahat naman ng mga makinarya, equipment, tools ay kailangan or meron at merong maintenance yan. So, kung mayroon nga namang locally available na material dito sa Pilipinas, so hindi na ganun ka-hassle or hindi na magiging hassle para sa ating mga farm owners, ano? And Sir, ito pong iPad as a concept, mula concept po, di ba, may naisip po kayong gano'n. Paano niyo po siya dinevelop hanggang sa implementation po? So yun, ang una talaga namin, but natuloy to, so na-approve kami for funding from DOST din, yung DOST Cradle Program. So ang Cradle Program ay isang programa ng DOST na sumusuporta sa R&D partnership ng mga taga-private industry and mga RDIs or Research and Development Institute. Nandyan po yung mga DOST agencies and pwede rin po yung mga SUCs or mga universities. So nataon po na yun nga may offer na funding si DOST. So nag-apply po kami. Dalawa po yun. Kami yung implementing agency, yung cooperating agency namin si Aquachera, yung partner po from Mindoro. And yun na, nabigyan kami ng pondo and may 18 months na duration para gawin yung project. Ang main goal po namin doon is to develop or maipakita yung prototype na gamitin or magamit doon sa farm. And yun nga, i-program, buuhin siya para ma-solve yung nire-require na solution ni farm owner. So, galing po kay farm owner yung problema, yung DOST po yung nag-provide na solution. And sila rin po yung magsasabi na, yun nga, okay, na solve or nagawa ng technology na ito, yung problema, or yung na-solve yung problema nila. So, ganun po yung nangyari. Nagkaroon kami ng prototype development. Siyempre, nandyan din po yung design. Nag-hire din po kami ng mga engineers namin dito. Yung mga programmers, kasi may programming din po na ginawa. Then, yun nga, yung procurement ng materials. So, hindi po talaga lahat available dito sa Pilipinas or na ma-manufacture sa Pilipinas. For example po, yung mga sensors, may mga traders or suppliers lang po na local, pero galing abroad pa rin po yung nag-manufacture ng mga sensors. Then, yun nga, nung nabili namin yon, binuo namin yon, then may system integration. So, marami po kasing components yung iPad, so pinagbuo-buo po muna namin yun dito sa MIRDC. And after noon, once na naging functional na siya, saka po namin dinala doon sa Calapan City
para i-test na po doon sa sa farm ni na nung company, partner company. So halos ganun po yung naging process, and umabot po kami sa dalawang growing cycles para ma-test po yung IPAN. So, medyo mahaba yung naging process ng proseso nila, sir, sa pagbuo ng IPAN. For sure po, meron pong mga naging challenges, of course. Hindi naman po palaging smooth sailing. Ano po yung mga, kumaga, biggest challenge nyo while developing this innovation or ito pong technology nating iPad? Ayun nga, yung una namin na encounter, yung pag-procure or pag-acquire ng mga sensors or iba pang mga electronic components, kasi hindi siya talaga locally available. Minamanufacture dito locally. So naghanap na kami ng mura, pero dapat reliable or industrial grade pa din. So may mga nahanap din kami, pero yun nga, medyo matagal yung delivery nila. Then, basta naabutan din kami noon ng parang sa time ng may Chinese New Year na medyo tumagal yung yung delivery sa logistics. Then another obstacle yung mga may bagyo, may yung masamang panahon, kasi minsan pupunta kami sa Mindoro pero hindi pinapayagan ng Coast Guard maglayag yung mga roro. So yun, medyo may delays kami doon kasi nga hindi naman namin talaga makontrol yung panahon. So yun po yung mga na-encounter namin. Pero syempre, kailangan gawa ng paraan. So minsan nag-overtime na lang kami. And yun nga, in-adjust namin yung work plan para after 18 months, na-deliver namin yung output ng project. So talagang sa pag-procure ng materials or yung pag-acquire ng materials rather, yung isa sa pinaka naging malaking challenge para kila sir. And doon po, sir, although hindi po na manufacture sa Pilipinas, meron naman pong local distributor po, tama po ba, sa Pilipinas? Ayun. So, Yes. yan ang ina-ensure naman ni DOST po, no? Although hindi manufacture sa Pilipinas, ina-ensure na merong local distributor para hindi ganun kahirap, maging hassle nga yung in terms of pagbili ng mga materyales, pag-acquire ng mga materyales. Ayun. I'm sure po, sir, nung dinedevelop po ito ay may mga naging katuwang po itong DOST, MIRDC. Mari niyo po bang, sir, parang i-enumerate or i-introduce ko sino-sino po or sino po sila? Yun. So, yung proposal ay Mindoro State University. Sila po kasi ang MIRDC po kasi walang expertise masyado sa aquaculture side. So, during proposal development pa lang, si DOST Mimaropa or Oriental Mindoro na PSTO, parang sinama na din nila yung Mimaropa since may aquaculture na mga professors doon and students. So, yun po yung naging namin, partnership. So, nagkaroon kami ng MOA with them. And yun nga, ang naging contributions nila sa project is mainly dun sa pag-validate kung tama ba talaga yung ginagawa namin, tama yung mga na-measure. So, si Mindoro State University po yun. Yung isa naman po, yung monitoring agency namin, yung DOST PCARD or yung council na namamahala sa mga aquaculture research and development. So, sila rin po yung nagbibigay ng mga resource persons na pwede naming maging consultants, and sila din mismo mga more on aquaculture side yung people na doon. So tinutulungan nila kami ano ba yung mga tamang parameters na hahanapin, then paano yung mga placements ng sensor. So sila po yun, sila yung nagbigay sa amin ng guidance doon. And of course yung yung DOST Mimaropa. So since medyo malayo ang bikutan sa Halapan, sila po talaga yung parang nag-coordinate, pumupunta sa farm para i-visit yung prototype. Or dati pa, before pa yung prototype, sila rin yung kumakausap po doon sa partner company namin para humingi ng mga details, yung mga dimensions ng pond nila. Sila po yung nagsukat doon initially
then yun nga, binibigay na lang po sa amin. So, malaking tulong din po yung nagawa ng DOST Mimaropa sa amin. And of course, yung partner po namin na farm. So, sila po yung nag-provide ng test materials, yung test site. Then, every time na may visit kami, ina-accommodate nila kami doon. Pinatikim din po kami nila ng hipon Wow. nung naabutan namin na nag-harvest sila. So, yun po yung medyo masarap na Ayun. experience. Talagang napakalaking bonus po nun, yung part po na yun. And, Yes. ayun. And, Ang go sige. partner. Shout out po sa DOST Mimaropa na host po kanina na Ng Unified Unified Flag Flag Raising Racing. Ceremony. Yes. So, ayun, malaking naging part po. Isa sa pinakamalaking naging part ay yung Mindoro State University, no po. And, of course, very supportive ang ating DOST Regional Office, which is DOST Mimaropa. And, syempre, ang PSTO ng Oriental Oriental Mindoro. Mindoro. And, of DOST course, Picard. DOST Picard. Kasi nga, of course, sila yung nagsispecialize in terms of aquaculture ng mga researches. Ayun. So, sino naman po yung inyong mga target beneficiaries ng iPond and paano po nila ito magagamit sa kanilang field or sa kanilang sector po na kinabibilangan? Okay. So, during proposal development and pagpa-approve namin, ang laging tanong sa amin is, national or parang, ito rin ba yung problem ng iba pang mga farm owners or sa shrimp operator, shrimp pond operator. So, yun po yung tinarget talaga namin na hindi lang itong technology is para dun sa isang farm sa Mindoro. Kung hindi, parang kumbaga lahat, halos na nag-intensive farming is pwedeng gamitin itong iPond. Yun nga po, nabanggit ko kanina na may cost siya. So, may tamang paggamit din po yung nung technology. Pero yun po, para sa mga aquaculture farm operators, sa iba-ibang commodities, for example, yung bangus, tilapia, shellfish, siguro mag-iiba na lang po, depende kung anong sensor yung ilalagay doon kasi baka hindi naman po lahat kailangan. For example, sa mga tilapia na hindi naman saline yung tubig, parang freshwater, so hindi naman kailangan ng salinity level sensor. So pwede pong tanggalin na yon. Pero yung dissolved oxygen, yung pH, nandun na po yun. So kumbaga, pwede naman po i-match yung technology or yung iPad, depende sa requirement. Basta ang feature nito is madaling ma-monitor yung mga water quality parameters dun sa pond gamit yung mga sensors and mapabilis yung decision making kasi nga pwede nitong i-automate na i-on or i-off yung mga aerators or pumps based dun sa current reading ng mga water quality parameters. And of course, sabi nga nung farm owner na nakasubok dun sa parang kahit daw nakahiga sila, pwede nilang tignan yung water quality parameters. So gabi man or umaga, kumbaga nasa harap lang nila yung data. So madali silang mag-decide. Madali rin silang magbigay ng mga instructions dun sa mga technicians na nasa farm. Napakalaking tulong nun, partner, no? Kasi isipin mo, sabi nga ni engineer kanina, 3 to 4 times minomonitor sa loob ng isang araw at hindi lang isang parameter yung sinusukat doon, kundi yun nga, syempre yung pinaka-crucial na binabanggit ni sir na pH, salinity, temperature, and dissolved oxygen. So, hindi naman, although may ilan na instrument na kumaga lahat yung masusukat mo sa isang sukatan, pero hindi naman lahat ng farm owners or pond owners merong ganoong equipment na magagamit nila. Pero ito sabi nga ni Sir kanina, kahit nakahiga, pwede mong ma-access. Pwede kang magbigay ng, sa messenger, nakita mo, habang nagpo-phone ka, so makikita mo doon. Tapos, ayun, pwede mo na agad, magpunta ka ng messenger, sabihan mo yung mga technician mo. So, di ba, napakadali ng proseso. And, sir, ito pong current na, siguro yung pinakauna nyo pong na prototype, siguro, ay optimize po ito for shrimp farms. Kasi nabanggit nyo po kanina ay pwede pong baguhin, ganun. Yes po. Actually, yun, na-test po namin ito for shrimp farms pa lang. Wala pa po kaming ibang project na specific yung iPad. Pero yung technology po is nagamit na din namin sa ibang
sa ibang projects. Kasi ganun pa rin naman, sensor, Opo. yung parang wireless network system, tapos yung web app. So halos na-develop namin yon. Pero itong iPan po is na-test pa lang po namin sa shrimp farm pa lang. Mm. So, ayun po. So, short commercial po muna tayo. Basahin po natin yung ating mga comments sa ating live. Ayan. From Sir Richard Santiago. Isang agham na ramdam na hapon po sa lahat. Happy Pride Month po. So, ayun. Happy Pride Month po sa ating mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Yan. Ayun, and may comment din po tayo from Sir Christian Dave Caragayan. Wow! Hi, Engineer Glenn and DOST Central Luzon. You may also watch the CNC Cats episode feature on iPod here. And ayun, nilagay niya po yung Yung link link. sa comment section. Yan. From Sir Japet Paipa, watching from Taguig City. Good afternoon po, Sir Japet. Ayun. Ayan, meron din tayo dito. Ayan, okay. Yan lang pala muna, partner. So, Ay, eto po sir, ito pong iPod. Sino na po yung mga nakagamit po ng technology na ito? And yung mga nakagamit po, ano naman po yung naging feedback nila dito? Bukod yung isa po talaga na kumbaga nagbigay ng feedback is yung partner namin nung dinevelop yung iPad. Actually hanggang ngayon naka-deploy pa po yun sa fund nila, and every time na humingi na lang kami ng data, and yun nga yung feedback sa kanila. May isa rin po na nag-acquire na through yung nag-grant na licensee namin. So may client sila na nag-acquire ng iPad sa Ilocos Sur naman. Di ko lang po sure kung fully deployed na yung system kasi last week lang sila nag-install doon. And hindi pa kami nabigyan ng update kung ano po yung final na setup doon. Pero yun po, yung main lang talaga yung sa Oriental Mindoro. And based naman sa kanila, experience, yun nga, malaki daw po yung tulong sa management ng farm. ayun. So, sa Oriental Mindoro and shrimp nga, yung sabi ni Sir na doon na-try na o nasubukan na yung iPad natin. And for sure, Sir, sa susunod po, meron pong kasama na po yung nabanggit niyo po kanina ng tilapia, bangus. May mga imo-modify lang po. Ano po? Tama po ba? Yes po, yes Para po. maging Mga applicable. ibang commodities i-test din po na. Ayun. So, doon po, ano po yung main po na benefit po ng paggamit ng Internet of Things or IoT po sa aquaculture based po sa inyong experience po sa iPond? Yung isa talaga yung monitoring ng water quality kasi kumpara doon sa mga nauna nilang practice na every hour 3 to 4 times magpupunta yung technician. So ngayon, nasa cellphone or laptop lang ng owner or ng technician, pwede na niyang makita yung water quality monitoring. So may historical data, meron din every 15 minutes nag-update yung sukat ng mga water quality parameters. So, dahil doon, mabilis din yung pagtukoy ng mga problema. For example, nakikita nila na pababa na yung dissolved oxygen and baka hindi nag-on yung mga pumps nila. So, madali nilang i-troubleshoot based dun sa hawak po nilang data. Then, ano nga po nito is for improvement ng farm management. Yung nga kanina, basta nakakonect po kayo sa internet, kahit wala po kayo doon sa farm ninyo, pwede po ninyong makita yung nangyayari doon sa sa pond ninyo. Then makakabawas din po siya ng manual labor. So yung mga technician natin, pwedeng may iba na lang silang gawin na mas nakakatulong pa. For example, pag repair ng mga liners nila doon, ng mga equipment, kaysa sa every time na pupunta pa sila at magsusukat ng mga water quality parameters. So overall, nakakatulong po siya dun sa pagtaas ng productivity and efficiency ng operation ng isang farm. Ayun. Sobrang laking tulong talaga yun, no? Kasi kanina din, sabi ni Sir, parang dahil madami na tong mga shrimp, ganun, konting pagbabago lang sa water quality ay madami nang mangyayari doon. So, So, sir, accessible po sa mobile app po ba or
meron pong application or website po para dun po sa monitoring, real-time monitoring po ng water quality parameters? May dinevelop po na web app yung team namin. Pero yung data is na ibabato. Sa ngayon, for now, nandito po yung server namin sa DOST MIRDC. So, parang yung data is nanggagaling, for example, sa Mindoro, ipapasa siya or send siya dito sa server namin sa Taguig via yung internet doon. Then, yung web app is kukunin niya yung mga data doon sa server namin sa Taguig and i-display niya po yun doon sa sa cellphone or sa laptop nung mga owners. So ganun po nag-work yung monitoring na IoT system namin. Nabanggit niyo po kanina na pwede po siyang ma-access offline, tama po ba? Or purely online po siya? Offline. Meron din po kaming doon, parang sa farm, within the farm, may LCD screen doon na naka-display po yung water quality real time. Pero yung mga historical, yung mga graphs po, kailangan po naka-connect sa internet para ma-access po yun. Pero yun naman yung mahalaga po, yung mismong naka-display po na data. So, yun nakakatuwa po dahil ma-access siya offline kasi paano nga naman kung doon sa lugar na yun, kumaga medyo mahina yung signal, nag-brown out, kumaga merong rotational brownout or scheduled power interruption. So, malaking tulong yung accessibility ng ating ng iPod. Ayan. And Yes sir, po. Actually po, may dagdag pala, nakalimutan ko. Doon mismo po sa site, bukod doon po sa LCD na nag-display, may alarm system din po kami. So, parang may light doon na umiilaw once na may nag-deviate or parang, for example, tumaas yung temperature or bumagsak yung dissolved oxygen. So, doon pa lang po ma-warn na yung technician na nasa field na okay, may nangyaring kakaiba doon sa may hindi tamang water quality parameters or yun nga, na pwede niyang i-check pag pumunta na po siya doon sa sa farm mismo, sa pond mismo. So doon po pwedeng ma-warn yung natin, yung technician. Sa app din po, yun, nagdi-display din po yung mga alarms pala. Sorry, di ko na banggit kanina. Nagdi-display yung alarm. So, pwede po siya, kumaga magna-notify po siya sa website po, parang gano'n na eto, mababa na yung... Yes po, pag tiningnan nyo po, for example, yung web app, parang may nagbi-blink na kulay red doon. For example, yung temperature, Opo. nag-exceed siya sa 32 degrees Celsius. So, doon po makikita siyempre mapapansin agad nung titingin na, may kakaibang nangyayari doon sa pan ko. So yun, pwedeng mag-trigger na yun doon sa i-on niya yung pump niya para mag-water exchange or paanda rin yung mga aerators, yung blowers para po maibalik sa tamang level yung mga parameters niya. Ayun. So, meron kumbaga, yung range na ganito, limbawa sa water quality parameter natin. So, sabi nga ni Sir, meron lang range na kumbaga accepted doon sa pond. Tapos, kapag nag-exceed doon or mas bumaba doon, ay magna-notify doon sa ating website. Ayan. ang galing no, very efficient talaga. Oo. Na-improve niya yung efficiency nung sa farm. Wow. Kasi oo nga naman, hindi ka na ma-alarma kung wala ka nakikitang, ay mas mababa na dito. So, kailangan i-memorize mo ba kung anong temperature yung mababa, mataas. Pero dahil meron ng notification, mas madali na lang na, mas accessible, mas efficient. Ayan, nakikita po natin sa ating mga screen yung sample. Ayan, may yellow. Yung yellow po ay warning po ba yun? And yung red po ay... Yes Ano po ibig Yung sabihin yellow, nun? sa lower side, sa high side naman po yun. Wow. Ayun. Ang galing no? So, yung yellow po, warning pa lang po yun? Or... Yes po. Same din, parang ino-notify na may nag-deviate doon po sa set or doon sa range ng water quality. Ayun. So, ayun po, makita, kakaiba mo yung kulay. Talagang kitang-kita natin, yellow and red. So, yung, kung nasa level pa, pasok pa doon sa water quality parameter, yun yung white, yung background. Yes. Ayun. And sir, ito pong iPod, may mga natanggap na po ba itong pagkilala, milestones, or achievements po? Yun nga po yung last year po ba yun? Yung 2025 na 2024. International Invention Fair sa
Korea. So, dinala po yun ng MIDC as entry natin. Actually, marami naman pong mga kasabay na ano yun, na technologies from DOST. And yun, nakakuha tayo ng bronze na ano, na award. Then yun, yung sa Sikat na feature na rin po siya ngayong ano lang din po, or last year ba? Hindi ko matandaan. Naipalabas na po siya dun sa DOS-TV. Then, na-display din po siya yung Consumer Electronics Show sa US last 2025. So, na-represent, parang isa po ito sa mga technologies na showcase ng DOST doon. Ayun, talagang pangmalakasan, no? Nakarating pa ng USA at nag-consumer electric show po, tama po ba? Consumer Electronics Show po. Electronic show, ayun. And nakarating na rin sila, sir, ng Korea, South Korea, ayan. So, bukod po sa iPand, may other projects and innovation po na-develop po ang DOST-MIRDC. Pwede niyo po bang ipakilala po sa amin yung mga ibang projects and innovation po na yon? Okay po. So, dito po, actually sa iPand po talaga nagsimula yung ano namin, yung mga project. So, nung natapos po namin yung iPand, so sa shrimp farm, intensive farming, another project po na sumunod doon is yung hatch or heat-assisted temperature control and monitoring system for hatchery naman po ng milkfish. So, halos similar din po yung monitoring. So, may mga sensors na nakalagay po dun sa broodstock tank or dun sa parang tangke ng kung saan nandun yung mga nanay and tatay na bangus. Then, inaalam po kung nasa tamang temperature. Ang pinagkaiba naman po nitong hatch is may heater po, may heating system yung iPand. Parang yung iPand is kinabit natin yan sa heating system para pag bumagsak yung water temperature, automatic po nag-on yung heater. Ang promise po kasi dito is parang hindi nangingitlog yung mga bangus natin kapag mababa yung water temperature. So for example, ang parang optimum range lang niya is around 29 to 30 degrees na tubig. So usually kasi pag dumating yung mga bare months hanggang February, sobrang lamig po ng climate sa Pilipinas. Umabot siya ng around 26 degrees or minsan may 24 pa sila na nare-read. So pagdating po doon, kumbaga walang production ng eggs and fry doon sa hatchery. So ang layunin po nitong hatch is i-monitor natin yung water quality kasama yung temperature, and yun nga po, once na na-detect na bumababa na yung yung temperature, automatic pong mag-on yung water heater natin para i-maintain siya dun sa tamang level. So naka-install po ngayon yung system namin sa Dagupan, sa BFAR po, NFDC. And ongoing din po yung data gathering. Pero natapos na po yung project namin nitong December 2025. Then, may ongoing din po kaming program, yung tinatawag naming ISDA for PH program. Ito naman po yung parang isa sa mga nasa big ticket na program ng DOST. Ang sinusundan naman po namin is yung sa Smart Aquaculture program naman po. So, nandyan din po may mga 6 po na projects yun. Kasama namin yung UP Visayas and yung ASTI, DOST ASTI, para mag-implement ng iba-ibang projects mula hatchery, grow out, and post-harvest, and pati sa marketing and management. So nagtulong-tulong po yung MIRDC doon and iba pang mga government agencies like BFAR, NFRDI, mga private farms. So doon po yun sa ISDA for PH program. And meron din po kaming ginagawa ngayon yung MI Fry Counter. Technology naman siya sa pag-count ng mga milkfish fry, yung maliliit po na isda sa hatchery. So gamit po nito yung computer vision and automation para hindi na po isa-isahin bilangin ng tao yung mga fry na yun. So parang kumbaga kukuha na lang siya ng video or images, tapos using an AI and may programming, kaya niya na pong i-estimate or bilangin yung fry doon sa isang basin. So yun po yung mga ongoing naming smart aquaculture projects sa MIRDC. Ayun, very advanced, no? Kasi
kanina, yun nga, binagkababanggit ni Sir, yung pwede mong mabilang. Hindi mo na kailangan bilangin isa-isa, kundi through the use of AI, yun nga, through the use of AI, magagawa mong i-capture yung image, tapos magkaroon ng, real-time count din po yun kung ilan po yung nandoon sa... Yes po. Parang kumbaga sa amin na-try po namin mga 20 seconds. Wow! Yung 1,000 na fry, kaya niya na pong bilangin yun within 20 Galing. seconds. Compared po sa pagtao, kahit sobrang galing na po, Opo. parang yung 10 minutes, medyo ano na yun. Nakakapagod na or minsan malaki na po yung error din. Galaw ng galaw yung mga isda, syempre hindi... Oo. Oo. Saka Yes, malaki pa yung yes. area. So, Naalala ko po, meron po, kaklase ko po nung BS na katatapos po niya ng master's degree. Related po dito yung kanyang thesis, yung pagbibilang po ng isda through, ayan nga, through the use of yung automation, no? Yung ating, ayun, yung pagka-capture ng maraming images tas hanggang sa, yun, para mabilang yung bilang ng isda. Parang catfish yata or yun yung kanyang isda po na ginamit. So, ayun po, ang daming partners nila, sir, no, sa kanilang mga project sa kanilang mga dine-develop. Yun nga, may university, Yes. DOST-attached agencies, tapos yung BIFAR. Ayan. and natuwa rin ako kasi sabi ni Sir kanina, parang itong iPond, yung unang parang aquaculture project nila. Kasi kanina in-emphasize nga din ni Sir na parang hindi naman talaga aquaculture yung focus ng MIRDC, kundi yung sa paggawa ng mga technologies. Pero ayan, napakarami na nilang smart aquaculture technologies ngayon, no? Yes. And Sir, ito po sa iPod po, ano naman po yung may mga susunod na plan or development nyo po para dito? And may balak po ba kayong i-scale up po ito or i-commercialize? Yun po, may ongoing coordination po kami sa PICARD. In-encourage po nila kaming magkaroon ng field testing, parang na national yung cover. Yun nga po, gusto nilang makita na or i-test na namin sa iba pang mga commodities, hindi lang po sa hipon. And may target din po kami na, yun nga, baka pwede pang i-lower yung cost. Kasi yun nga, nung una, more on functionality lang talaga yung tinutukan namin para ma-solve yung immediate na need nung company. Pero during the prototype development, marami pa sana kaming naiisip, pero yun nga, since may 18 months lang na time duration and may ganito lang na budget, so hindi na namin nagawa lahat yon. So ngayon po, yun yung isa sa gusto naming i-develop pa, i-optimize pa yung system, and yun nga, i-fit siya, depende sa requirement ni farm owner. So, kumbaga, kung gusto mo dalawang sensors lang yung bibilihin mo or gagamitin mo dun. Pero yung technology po, yung pagkuha ng reading sa sensor, pagpadala dun sa server, and pag chinek mo sa web app, kumbaga yun pa rin po yung technology na yun. So, yun po yung gusto naming i-develop sa susunod na project sa field testing. Ayan. So, para naman po sa ating mga viewers and listeners po, no, paano po sila makakapag-collaborate or makakahingi po ng support like yung LGUs po, mga schools or MSMEs na interesado po sa iPond? Sino po yung pwede po nilang kontakin? Siguro, gayahin din nila yung ginawa nung farm owner na kumbaga, since nandito kami sa Bikutan pa, kung medyo po malayo, nasa province sila, nandyan naman po yung mga regional offices, provincial offices natin sa DOST. So pwede po silang pumunta doon and yun nga, mag-ask sila ng mga support, technical support. Then yun nga, since one DOST naman tayo, pwede nila tayong i-connect yun, papunta sa DOST, MIRDC, or sa iba pang mga sangay ng DOST na nag-implement din ng mga research and development para dun po mabigyan ng solution yung mga problems nila. Then pwede rin po bisitahin yung mga social media pages ng DOST, DOST, MIRDC. And pwede rin silang pumunta po dito sa MIRDC,
makipag-usap sa mga researchers namin dito, pati dun sa mga iba, yung mga available na po na technology, pero pwede rin po nila i-acquire yun kung sumakto na yun pala yung kailangan nila dun sa farm nila para ma-upgrade po yung technology and mas maging efficient yung process nila. Ayan. So sabi ni Sir, yun, pwede po sa ating mga viewers and listeners na interested, pwede pong pumunta sa mga PSTOs or sa mga regional offices. Mag-send lang po kayo or mag-write lang po kayo ng letter of intent and yun, i-endorse po kayo ng PSTOs or ng regional offices po ng DOST. And pwede rin po kayong pumunta sa mismong office ng DOST MIRDC at doon po kayo makipag-ugnayan sa kanilang mga staff and researchers. Ayan. So, ayun po. Ngayon po, sir, magbabasa naman po tayo ng mga katanungan mula sa live viewers. And may tanong po tayo from Mr. Waltz Garcia. Good afternoon. Magkano kaya ang gagastusin sa isang setup? Oh. Nung sa side po kasi namin, so prototype development kami, Yes po. binili namin yung mga materials like sensors. Umabot po kami around 250,000. Oh. 200 to 250,000. So, syempre po, pag may manufacturer, kasi yung technology naman po is hindi naman po ginagawa lagi ni DOST. So, may mga ila-license kaming fabricators na sila po yung mag-serve dun sa mga may gusto dun sa iPan, for example. So, sa kanila may additional na fees yun. So, pwedeng tumaas pa po yung yung price na yan. Pero hindi na po namin makokontrol kung magkano yung magiging presyo nila. Kasi depende po sa services na i-avail din po ni farmer. Pero yun nga, umabot kami sa prototype development around 250,000. Ayun. So, para po sa mga interested, ang range po natin or prepare po tayo at least, sabi nga, 200 to 250,000 pesos. Ayan. So, another question po from Sir Mario Tumamaw. Good afternoon, engineer. Since every 30 minutes po yata ay nagbabato ng data ang technology, how about po yung area coverage po ng technology? Meron daw po bang desired radius lang po ito? Or ano po yung specific radius po na coverage niya na accurate po yung data po na ibabato niya? Or automatic din po bang mag-move po yung technology sa buong pond para po mas accurate po yung maging readings ng data? Maraming salamat po. Oh, sige. Okay. Baka dalawa yung sa question yan. Pwedeng dalawa kasi yung isa, kumbaga, yung sensor is nire-represent niya na ba yung buong water quality sa isang pond. Doon po kasi sa setup namin sa iPan, parang isang point lang po, naka-fix siya sa gitnang part nung pond and nakalubog siya around siguro mga 0.5 meters. Ang na-test naman po kasi namin yun na parang kahit saang point ilagay or mag-measure, halos kapareho naman po yung value na nakukuha. So yung pond na po yun is around 2,000 square meter. Oh. Medyo pa square po, rectangular or square na pond. So yun po, yung isang sensor po, kaya niya nang i-measure. Kumbaga, halos i-represent niya na yung buong water quality or average water quality doon sa pond. And pagdating naman po dun sa wireless network namin, kasi nga po, yung iPan, yung sensor node is medyo malayo siya dun sa may Wi-Fi na component. So parang may wireless range din siya. So hindi rin siya unlimited. So parang na-test din po namin yung range niyon is around 350 meters. Mula po dun sa node or naka-pwesto siya doon sa gitna ng pond, papunta po dun sa may bahay na may internet kasi yun po yung pagbato natin ng data eh. From sensor node, may parang Wi-Fi lang po siya na medyo malayo yung range. So doon po niya itatransmit yung data. Then pagdating po doon sa tinatawag nating IoT gateway module naman, yun naman po yung nakakonect sa internet para i-send dito sa server namin sa Taguig yung data na nakuha ng sensor. And mula po doon, makikita na siya sa web app. So kung sa range po nung wireless network, ang na-test po namin is around 350 meters. Pero yung area po nung sensors na na-cover is within 2,000 square meter, accurate pa naman po yung reading. Ayun. So, bali yung 350 meters po yung sa access
po niya sa internet. Tama po ba? Yes po, yung Parang layo nakapag- nung sensor node, nung Sa- yun po, yung nandun sa So, pan, may isa pa po kasi kaming component, yun nga po yung IoT module, na yun po yung nakakonect sa internet. Hindi po kasi agad nakakonect yung sensor node dun sa sa internet dun sa malapit sa bahay. So, yun po yung hanggang 350 meters, pwede po siyang kumabit dun sa parang local wireless network. ito po sir, may question po ulit from Sir Lorenzo Separa Lioveras. Pwede po ba i-request ng LGU? Sa tingin ko pwede naman po. Kasi yun nga, ang sa side naman namin is nag-license na kami ng mga fabricators na pwedeng gumawa ng iPad. Nakatatlong companies na po kami na binigyan ng license. So binigyan na sila ng design, yung mga programs. So once may client po sila, siguro yun po yung pwedeng i-contact ng LGU. Kung mag-acquire sila ng units or yung unit ng iPad, pwede po silang dumiretso doon sa company. Or, yun nga, pwede naman sa MIRDC, pero i-refer po namin sila doon sa mga licensed fabricators po natin. So possible po na magdadirect po si LGU sa DOST MIRDC, and then si DOST MIRDC po magbibigay po siya ng full details po sa mga pwedeng lapitan na nagfa-fabricate nitong yung mga licensed fabricators po ng na binigyan ng license ng MIRDC to na para magkaroon sila ng right para i-produce po. Tama po ba? Ayan. Yes po. And yun nga, tutulungan din namin sila mag-set up, mag-deploy kasi yun nga, since yung technology ay bago pa lang. So sa simula, ginaguide po talaga namin yung mga fabricators and pati rin po yung mga end users kasi sabi ko nga, hindi lahat practical gamitin yung iPad sa kung anong mga aquaculture farm. So yun, doon din mismo pwede namin kausapin po yung LGU or yung end user kung kailangan po talaga nila nung technology na yun. Or ano pa ba yung mga requirements para yun nga magamit nila yung full feature or capability ng technology. So, ayun. So, meron pa rin pong, kumbaga, technology needs assessment, tama po ba? Bago po Yes. yung i-deploy. So, meron pong follow-up question from Sir Lorenzo Lleveras. Pwede po ba ito sa other aquaculture like tilapia and catfish? Yes po. Yun nga, since may common na activity, yun nga, yung for example, sa shrimp, every 3 to 4 times a day nagsusukat. So, baka kung ginagawa din po nila yun sa tilapia or sa hito, pwede po yun gawin or i-automate ni iPan yung ganong task. So, sa side po nila, kung pipili na lang po sila kung yung anong sensor ba, anong water quality yung kailangan nila, yun din po yung ikakabit natin dun sa iPan. So, yun nga, nakakaano rin po yung sa cost kasi yung sensors na yun. So, kung hindi na may mga sensor naman na hindi na nila talaga kailangan, pwede na pong hindi mo na yung ikabit para ma-less din po yung cost ng setup. Ayun. So, talaga, kayang-kayang i-modify po yung ating setup depende dun sa, kumbaga, pinaka-crucial na water quality parameter na kailangan nung isang species or yung isang, kung anong specific type ng aquaculture. Ayan. So far po, wala na po tayong question. So, ayun po, thank you so much po, Engineer, sa inyong pagbibigay po ng time, knowledge, and of course, your passion po in helping our community sa kabuuan. Kasi, kumbaga, hindi lang naman po, sa MIRDC, hindi lang po aquaculture yung or farm, yung mga aquaculture farmers yung binibigyan ng tulong ng MIRDC, kundi napakalawak po ng inyong scope. So, ayun po, thank you so much po despite your busy schedule sa inyo pong time and knowledge na share po sa aming lahat. Ayan. Baka po may gusto po kayong i-batiin, pasalamatan, or i-shout out, feel free po, sir. Yun siguro nagpapasalamat ako sa yung team namin kasi hindi ko naman po ito magagawa mag-isa lang. So may mga team kami dito sa MIRDC. Then magkakaroon din kami ng 60th anniversary nandito sa sa background ko. Sa June po, June 16 to 15 to 19 po yung celebration ng MIRDC. So may mga
events, and yun nga, may mga webinars kami na ikakandak for free, and may meron din pong open house, so inaanyayahan ko po yung kung free kayo, i-visit nyo yung Facebook page ni MIRDC and tignan po yung mga activities po doon. 16th po, tama po, 16th anniversary po ng DOST MIRDC. Yung week po na yan, yung Opo, 15 to 19. 19. Ayun. So, ayun po, para po sa ating mga viewers and listeners, marami pong mga pa-freebie na services ang Yes. DOST MIRDC sa kanilang anniversary, June 15 to 19. And sa mga hindi naman po makapunta sa office nila, ay may mga webinars din po daw sila, sir. So, Ayan. pwede tayo Oo, manood. pwede tayo partner dyan. So, ayan. Ayun po, sir. Thank you so much po ulit sa pagpapaunlak po sa interview na ito. At marami po talaga kaming natutunan, sir, na thank you po sa pagpapakilala sa amin sa iPod and sa pag-share po ng knowledge nyo tungkol dito, sir. And of course, thank you rin po sa buong team ni Sir Engineer Glenn and sa buong DOST MIRDC. Ayun. Yun din po. Yun, isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon. Maraming salamat po ulit kay Engineer. And muli, binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng PhilMec, ng Radio Agri, ng Access Network TV at ng DOST MIRDC. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa ating ngayong hapon, ang mga kasama nating nakinig at natuto. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Yan, mga kaagham, huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube at TikTok para manatiling updated po sa aming mga programs and activities. Pati na rin ang Facebook pages po ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga at DOST Zambales. So baka-invite na rin po ang inyong mga friends na mag-follow para updated din po sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. At nais din po naming ipabatid na maaari niyong balikan ang replay ng aming mga episodes sa DOST Central Luzon YouTube channel, pati na rin po sa YouTube ng Radio Agri 90.1 FM Filmec. Mapakikinggan niyo rin po ang mga replay ng episodes namin sa kanilang radio tuwing weekends. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julio Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman si Lorraine Custodio, ang nakasama nyo ngayong hapon sa ating programa. Muli niyo po kaming subaybayan sa araw ng Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOS Season 4.